Bakit daw po kailangan pa natin ang ating dasal ay padaanin pa natin sa mga santo at santa? At sinagot po yan ng ating mabuting balita ngayon. Mayroong isang Cananea na babae, a Syro-Phoenician woman, ang humihingi ng tulong sa ating Panginoon, pero hindi pinansin ng ating Panginoon, kaputok man, sabi sa mabuting balita. Pero, yung mga alagad, anong sabi sa Panginoon? Pagbigyan na po ninyo. Mayroong tagapamagitan at mayroong namagitan mula dun sa babae na humihingi ng tulong patungo sa ating Panginoong Jesucristo para pagbigyan yung kanyang kahilingan. No? Para pagbigyan. Mayroong nakiusap na iba. At yun po yung tulong sa atin ng mga santo at santa, ng mga banal na kaibigan ng Diyos. Tayo hindi po tayo banal. Kaya kinakailangan natin, kapag tayo ay hindi pinagbibigyan ng Diyos sa ating mga dasal, kinakailangan po natin itong padaanin sa mga santo at santa na kaibigan ng ating Panginoon. At higit po doon, sa panalangin ng mga santo at santa, ang nakikita ko, mayroon pa rin isang matinding panalangin eh. Alin yun? Ang panalangin ng isang nanay. Yung Syro-Phoenician woman na lumapit sa ating Panginoon na nikluhod ay isang ina. At humihingi siya ng pabor ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. At alam ko po, ang lahat ng nanay ay ganito. Kapag ang anak ay nagkakaroon ng karamdaman, di ba ang laging gusto ng nanay, sana ako na lamang ang nagkasakit, kaysa ang aking anak na maliit, kaysa sa aking anak, kahit malalaki na, at nasa ibang lugar nagtatrabaho o nag-aaral. Ang laging sinasabi ng magulang, sana Lord, akin na lamang yung sakit, ako na lamang po, huwag yung aking anak. Ganon kasi yung pagmamahal ng nanay sa kanyang anak. Ayaw niya ito'y pababayaan. Kaya sukdulang magsakripisyo siya, alang-alang sa anak. At ito sa mabuting balita, napakaganda at napakadrama ng kwento. Yung ayaw pagbigyan na ina, nagnikluhod, lumapit sa ating Panginoon, at nangyari ang magic, nahabag ang ating Panginoon at pinagbigyan siya. Dahil nakita ng Panginoon yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagsisikap, at yung kanyang hinihiling ay taos sa kanyang puso. Kaya naman po, hindi po nakakapagtaka na tuwing Miyerkules ay marami ang pupunta sa Baclaran, marami ang pupunta dito sa atin, sa ating parokya ng Inanalangin sa Kaluluwa. Bakit? Humihingi po tayo ng tulong ay sa ating mahal na ina. Si Maria ay isang ina. Nauunawaan niya ang mga pangailangan ng kanyang anak. At tayo ay mga anak ng ating mahal na ina na si Maria. Kaya sa tuwing tayo ay hihiling ng mga pabor na nais nating makamtan mula sa Diyos, pinapadaan natin sa ating mahal na ina, ipinakikiusap natin para tayo ay pagbigyan. Kaya kung ang Panginoon ay nagiging tila suplado para sa atin at parang hindi na makikinggan ang ating mga dasal, padaan natin ito sa isang santa. Ang ating mahal ng inang si Maria ay santa. Ang ating si Maria din po ay hindi lamang santa, kundi siya ay isang mahal na ina. Siya ay isang ina. Kaya sigurado po tayo at confident po tayo na anumang hilingin natin sa Panginoon ay may pagkakaloob kung tayo ay lalapit sa ating inang si Maria, ang mahal na ina ng laging saklolo. Amen.